Kayo ho ba satisfied kayo dito sa 421, 14 pa lang po ang sigurado na ghost project. Meron po tayong 30,000 plus na suspected ghost project. Opo. Baka tapos na ho yung termino ng administrasyon na ito. Ongoing pa ho investigation. Baka paano ko sa susunod administrasyon, hindi na po pag-uusapan ito. Di marami pong makakawala, marami pong malilibre, Mr. Chair. Opo. Mr. Senator, if I may suggest po, sana po ang DPWH at iba pa hong mga katulong ng DPWH sa pagbe-validate, maglabas na rin ng datos kung yung libo-libo hubang project, alin yung talagang hindi na ghost project. Para malimit ho natin yung universe. Tulad po yung nabanggit po kanina ni Secretary Bunoan, malaking input po sa amin yon. Na sa mga initial report sa kanya, lumalabas sa Region 3 lang. Diba? Yung mga unang bahagi. Para po mapaliit natin, para hindi ho tayo balik na balik sa libo-libo, kung makakapaglabas na ho ang ating mga kapatid sa kagawaran ng DPWH na, alimbawa po, 10,000, 9,800 dyan, sigurado na kami hindi ghost project. Di lumiit na po yung ating universe. Kasi limitado po ang resources ng government. Limitado rin po ang oras natin sa pag-asa ng ating mga kababayan na magkaroon nga ho ng solusyon. So what ang suggestion po ng inyong lingkod ay para mapaliit po natin. Let's if talaga pong validated na hindi siya ghost project, makapaglabas ho ng datos na hindi na talaga ghost project 'yon. Para makapag-concentrate po tayo sa case build-up dun sa talagang tinuturing nating ghost projects. So kayo din, Mr. Chair, ay nababagalan sa pangyayaring ito? Kayo po sa Department of Justice? Hindi naman po nababagalan. At batid po namin ang iba yung pagkilos po ng mga kapatid natin mula sa DPWH. Baka lang po yung idea na nailulutang sa publiko ay libo-libo pa ring project, pero batid na naman po sa datos na nakita na yung 9,000 mahigit ay hindi talaga ghost project. So aminin na natin sa publiko kung talagang hindi ghost project yon. Mag-concentrate na tayo ho para matumbok na ho natin kung sino yung dapat kasuhan, makapag-case build up, makapag-ipon na po tayo ng iba't ibang ebidensya pa ho. Tama po yun, Mr. Chair, and I agree with the Secretary of Justice, siguro, Department of Public Works and Highways, if we can submit a report kahit sa kanila lang muna na ito, we believe na hindi ito ghost project, ito ay ghost project. Kasi kawawa ho ang dami hong nag-aantay, ang dami hong nalagay sa media, nag-aantay na sabpina, napadalhan ng mga sabpina, pero wala pa rin pala because of that. Siyempre, kailangan natin siguro bilisan ho natin kasi ang taong bayan po ay nag-aantay din. Tingin tuloy baka hinuhokus-pokus na ng pamahalaan ng administrasyon na ito at maraming i-absuelto, may delay pala tayo sa investigasyon. Mr. Chair, we will comply po, no? Mr. Chair, for information lang po of the body also, as of date, we have already filed cases against 87 individuals. And habang po kami ay tumutuloy ng investigasyon, kapag po meron kami makita na substandard or ghost, we will continue to file cases po, no? Hanggang po kami ay tuloy-tuloy po itong aming investigasyon po. Okay. It seems po na hindi reliable ang MIPS coordinates at there are certain inconsistencies. Moving forward po, ano ang reforms ngayon ng DPWH para ma-ensure na isa na lang po ang coordinates ng MIPS at PCMA? Kasi po parang medyo magulo I mean, meron tayong MIPS, merong ika nga para sa PCMA. Ano ho ba talaga? May paliwanag si Yusek Bisnar kasi nababago yung contour, yung ilog. Pero hindi ba pwedeng isa na lamang na coordinates? Kasi magulo ito. Through MIPS, we identify the project. Through PCMA, we monitor the project. So hindi ho ata tama na magkaiba ang coordinates sa MIPS at PCMA. Will you agree with me? Mr. Chair, sobrang agree po kami dyan, no? Tamang-tama po yung inyong sinabi. Kaya nga po meron po kami mga reforma ngayon to
to implement itong mga bagong systems, to improve the systems. In fact, meron nga po kaming foreign assisted project to reform this application para nga po isa na lang ang coordinates na gamit po natin. This on top po ng aming nilaunch na transparency portal. Moving forward po, we also intend to have satellite images to monitor po ang aming mga proyekto para nga po to lessen the human intervention. Kasi Yusek Bernabe, habang may mga gray areas tayo na ganito, yung mga malilikot ang isip, nakakapag-isip ng how to make money because there's a gray area, dala-dalawa po yung ika nga coordinates natin. Pero kung iisa lamang po ito, wala hong kawala, di po ba? Tama po kayo, Mr. Chair. Mr. President, just Go ahead. this is just a request for submission very quickly. Yusek Bernabe, nabanggit nyo yung nagsampa na kayo ng ilang kaso for ghost and substandard. Baka pwedeng isubmite sa ating komite kasi pinag-uusapan kanina ghost eh. Pero meron ding maliwanag na substandard. Which means therefore na hindi rin compliant at maaring ang dahil kulang sa budget dahil kinurakot naging substandard, hindi ba? So if he can submit to the committee the list of cases involving substandard projects and involving ghost projects. For the We will record. comply, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Thank you. Yes, going back to Secretary Yusek Bernabe, naitanong ko kanina ng ating chairman kung ito po bang wrong coordinates na ito was deliberate, sinadya po ba o hindi sinadya? Anong basa ninyo? I mean, sinadya po ba ito para ligawin ang mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee, investigasyon ng ICI, ng Ombudsman? Ito po ba'y sinadya sa basa ho ninyo? Bakit nagbigay ho ng mga inconsistent at wrong coordinates? At ngayon, lumalabas na may mga hindi naman pala lahat ghost project. Nagawa din naman pala. Yung pala, ilang metro lamang ang layo sa pinuntahan o chinek. Ano hong comment niyo ho dito? Again, sorry po, Mr. Chair, no, but I cannot speak on behalf of the former secretary on the intention of submitting the MYPS coordinates vis-a-vis the actual location. Kami lang po ay factual that upon inspecting the projects of the 421 ay meron nga pong variance between the MYPS coordinates and the actual coordinates. Now, the reason or rationale for submitting the MYPS, di po namin kaya sagutin, Mr. Chair. Hindi ho ninyo, syempre may mga naiwan pa po dyan ng mga district engineer, yung mga mid-level supervisors, hindi ho kayo nagtanong-tanong bakit mali yung naibigay na mga coordinates? Did you ask? Did you try to ask? Mr. Chair, I believe they submitted both MYPS and the actual coordinates. Ngayon po, I think doon na po sa central office na po ang nagdesisyon kung ano po yung kanilang ipapasa, Mr. Chair. All right, thank you. I have one last question, Mr. Chair. Then I will. It's okay. I will just give way to my colleagues. Secretary Bonoan, kayo ho ba, you believe na yung mga binigay ho ninyo na coordinates or yung na mga tao ninyo, sinadya po ito or talagang tanga lang ang posible naman ho, pinag-aralan naman ho natin dyan sa civil engineering course, yung mga coordinates po na yan, may mga barkada po ako na mga civil engineer, pinag-aaralan po, basic po yan sa civil engineering, mga coordinates na yan. Ano nangyari dito, Yusek? Mr. Chair, Your Honor, as I mentioned earlier, ang MIPS coordinate is a locational coordinate. Yung coordinates kung nasaan yung ilog, nasaan yung town, nasaan yung province, that is the locational coordinates. Ang difference, Mr. Chair, is actually when the project is going to be contracted out, there is what we call as-stake coordinates, as-stake plans. Depende na po doon sa condition on field condition. Kasi sila na po magdidetermine where the project will be most useful. Doon na po nila ilalagay yung project na yan. So that is actually the as-stake
as stake coordinates, which is actually the limits of the contract that will be implemented, Mr. Chair. May I just want one comment lang, Mr. Chair. When I learned about the report that there were actually about 421 potential ghost projects, it's already a mind-boggling information to me. I have never anything about this kind of ghost projects. Kasi if there would be that many ghost projects, I was wondering why would this not been naipaano na ng COA sa departamento? Hindi na ba because yearly, Mr. Chairman, the COA will have to submit to us actually their observation report. And 421 potential ghost projects, as reported, is really a mind-boggling to me. A number of that sort all over the country. Kaya ako, Secretary Bonoan, maaring maniniwala ho ako kasi kita naman ho natin may sabwatan ho, bilang ilang mga district engineers po ninyo dati at saka mga regional directors and yung mga COA, yung COA na naka-assign po sa inyong tanggapan, nag-uusap-usap po sila. Pero with what you're saying, 420, medyo malaki nga ho yun. Pero sana nga lang po, with the new administration, magawan ho kaagad ng paraan ho ito. Ano po? Kasi makapag-isip po ang tao na wala ho nangyayari. Kaya yan ho ang nireklamo ng mga kababayan natin. Wala po nahuhuli, wala pa nakukulong. Yung pala, may problema tayo. Kung hindi pa po na-raise ng Mr. Chair natin na ang problema sa mga wrong coordinates, kaya kailangan i-double check ho natin. Yun ang mahirap. Next time po siguro, before we make statements or comments sa media, sa social media, kesyo ganito, kesyo ganon, we have to verify muna po. Ano po? Kasi pinapaasa po natin ng taong bayan, justice this, huhulihin sa ganito, kakasuhan na sa ganon, hindi pa makasukasuhan, iniisip tuloy mga kababayan natin, baka nagkakaaregluhan na po, may inaayos na, may pinaplansya na, yung pala dapat to, sinabi nyo kaagad na may problema po tayo, dinire-inform ninyo ang DOJ, ito pong may mga problema tayo sa wrong coordinates para na-inform ang taong bayan. Because yung mama ho, ang Pangulo, nagsalita na may mahuhuli, si Ombudsman Rimulya, may mahuhuli, may aarestuhin ng mga opisyal. Alam nangyari. Yung pala, ang tingin ko ho, yung problema natin dyan sa mga coordinates na yan. Anyway, Mr. Chair, I'll just reserve my other questions sa second Thank you, Vice Chairman Tulfo. Before I recognize the Senate President, quick intervention, follow-up doon sa kanyang tanong. I remember, noong nagpunta kayo sa Oriental, and narinig ko sa inyo, mayroong maling grid coordinates. This was long before the Sumbong sa Pangulo website was launched. Sinabi nyo kagad sa inyong interview, mali yung grid coordinates namin ng aking team na in-inspeksyon namin, na kinunclude namin ghost project sa Sitio Dique, Oriental Mindoro. And we were very sure na hindi yon na hindi mali. Alam namin talagang ghost project because we never relied or we did not rely on the Sumbong sa Pangulo, which at that time was not yet in existence. Hindi pa ito na-launch. Bakit meron na kagad kayong parang subliminally or consciously, alam niyo nang may mga maling grid coordinates? That was the first time, when I first learned na talagang merong mga nasubmit sa Sumbong sa Pangulo na maling grid coordinates, my investigator's mind, kaya unang naisip ko Secretary, bakit kayo nakapagsalita noon na mali yung grid coordinates namin when in fact we did not rely on the Sumbong sa Pangulo grid coordinates. We relied on the DPWH grid coordinates and people on the ground. Kaya we were 100% sure na yung sinabi ko sa aking privilege speech na ghost project sa Sitio Dique was really a ghost project.